Pirmahan mo na yan. Wala nang dapat pag-usapan. This family cannot be tied to someone like you. Ang mga salitang yon ay tila mga palasong yelo na bumaon sa gitna ng dibdib ni Fridaila, nag-iiwan ng mahapding sugat na mas masakit pa kaysa sa anumang pisikal na hapdi. Sa loob ng marangyang bulwagan ng mga Salazar, ang hanging dati ay puno ng halimuyak ng mamahaling kandila ay nabalot ng biglaang lamig na tila ba humihiwa sa balat. Nakatayo si Fridaila sa gitna ng silid. Ang kanyang mga binti ay nangangatog sa pagod. Simula pa madaling araw, ang kanyang mga kamay ay hindi na huminto sa pagkayod. Ang amoy ng bawang, bagoong at usok ng kahoy ay tila dumikit na sa kanyang balat. Isang matapang na paalala ng 10 oras niyang pagluluto sa madungis na kusina sa likod ng bahay. Ang kanyang mga daliri ay namumula at may mga paltos pa dahil sa tilamsik ng mainit na mantika habang inihahanda ang paboritong putahe ng yumaong biyenan para sa anibersaryo nito. Ginawa niya ang lahat ng yon para sa hiya, upang hindi mapahiya ang asawa sa harap ng mga bisitang mayayaman. Ngunit sa harap ng altar na puno ng bulaklak, isang puting papel ang inilapag sa kanyang harapan. Isang dokumento ng pagtataksil. Sa kanyang tabi, nakatayo ang kanyang ama, si Don Rafael. Ang kanyang lumang polo na kupas na ang kulay ay basang-basa ng ulan. Yakap-yakap ng matanda ang isang basket ng mga hinog na mangga na kinuha pa niya mula sa kanilang maliit na taniman sa probinsya. Ang bango ng prutas na hinog sa puno ay humahalo sa amoy ng basang lupa. Isang hamak na handog na puno ng pagmamahal. Biglang humakbang si Doña Veronia patungo sa kanila. Ang bawat hakbang ng kanyang sapatos na Prada ay naglalabas ng tunog ng kapangyarihan at pagmamaliit. Ang halimuyak ng kanyang pabango ay tila lason na pumatay sa bango ng mga mangga. Oh my God! What is that smell? Is that bagoong? Nakakahiya sa mga guests, sabi ni Doña Veronia habang nakatakip ang ilong. And you, old man, huwag mong dalhin ang kahirapan mo rito sa bahay ko. This place is for elites, hindi para sa mga nagtitinda ng prutas sa kalsada. Sa isang mabilis na kumpas ng kamay ng matandang Salazar, tumilapon ang basket ni Don Rafael. Ang mga hinog na mangga ay humampas sa malamig na sahig na gawa sa marmol. Ang kanilang balat ay napunit. Ang matamis na laman ay nadurog at kumalat sa puting sahig. Tila ba mga pangarap na walang awang niyurakan? Napako ang tingin ni Fridaila kay Andika. Naghahanap siya ng kahit katiting na pagtatanggol, isang sulyap ng malasakit mula sa lalaking pinangakuan siyang iibigin habang buhay. Ngunit si Andika ay nakatayo lamang doon. Ang mga kamay ay nasa bulsa ng kanyang suit. Ang mukha ay puno ng pagkairita. Actually, my mom is right, Fridaila. Look at you. Look at your father. You don't belong here. Bulong ni Andika sa tonong tila badiring-diri siya. I already gave you everything, but you're still just a simple teacher with a dirty background. Just sign the papers and leave. It's for the best. Nararamdaman ni Fridaila ang unti-unting pagtigas ng kanyang puso. Isang malalim na pamamanhid ang bumabalot sa kanyang buong pagkatao. Ang bawat patak ng pawis na ibinuhos niya para sa pamilyang ito ay naging abo sa isang saglit. Hindi siya sumigaw, hindi siya umiyak. Ang kanyang mga luha ay tila naging yelo sa loob ng kanyang mga mata dahil sa tindi ng hiya at sakit. Palihim niyang itinago ang kanyang mga kamay na puno ng paso sa likod ng kanyang saya. Natatakot siyang madungisan ng kanyang pawis at dumi ang malinis na papel ng diborsyo. Hindi dahil sa galang, kundi dahil sa matinding pandidiri sa sarili na pinaniwala niya ang kanyang puso sa isang kasinungalingan. Ganito na lang ba ang halaga ko? Matapos ang lahat ng sakripisyo, para lang pala akong manggang na bulok at itinapon sa tabi. Ang mga bisita ay nagsimulang magbulungan. Ang bawat parinig nila ay tila mga latigo na humahampas sa kanyang dangal. Sa gitna ng katahimikan, dahan-dahang lumuhod si Don Rafael.
Ang kanyang matatandang tuhod ay tumama sa matigas na marmol. Gamit ang kanyang nanginginig na mga kamay, isa-isa niyang pinulot ang mga nadurog na mangga. Ang katas ng prutas ay humalo sa dumi ng sahig, pumabakat sa kanyang mga kuko. Ngunit nang mag-angat siya ng tingin kay Andika, ang kanyang mga mata ay hindi kakikitaan ng takot. Ito ay isang uri ng katahimikan na tila ba hudyat ng isang malakas na bagyong paparating. Huminga ng malalim si Friedela. Kinuha niya ang ballpen at sa isang mabilis na galaw, nilagdaan niya ang kanyang pangalan. Pinutol niya ang huling tali ng kanyang pagiging biktima. Hinubad niya ang kanyang singsing sa kasal, ang huling alaala ng isang pangakong nabulok. Sa halip na ibigay ito kay Andika, buong lakas niya itong itinapon sa loob ng mangkok ng kare-kare na nakahain sa mesa. Ang ginto ay lumubog sa malapot at madilaw na sabaw na wala sa ilalim ng taba at dumi. Tapos na tayo, Andika. You can have your house, your money, and your fake reputation. Wika ni Friedela, ang boses ay kasing lamig ng gabi. Inalalayan niya ang kanyang ama na tumayo. Magkasama silang humakbang palabas ng mansyon, diretso sa ilalim ng hagupit ng ulan at dilim. Ang pinto ng mga Salazar ay sumara sa kanilang likuran, ngunit ang bawat patak ng ulan sa kanilang balat ay tila naghuhugas sa lahat ng dumi ng nakaraan. Hindi nila alam, ang bawat piraso ng manggang na durog sa sahig ay magiging mitya ng pagguho ng buong mundo ng mga Salazar. Ang ulan ay tila walang balak tumigil, isang walang katapusang pagtangis ng langit na sumasabay sa bawat mabigat na hininga ni Friedela. Sa loob ng maliit na silid na kanyang inuupahan, ang amoy ng lumang kahoy at kalawang ay humahalo sa amoy ng basang semento. Malayo ito sa bango ng lavender at mamahaling kandila sa mansyon ng mga Salazar. Dito, ang tanging nagpapainit sa kanya ay ang isang baso ng murang kape, habang ang kanyang mga mata ay nakapako sa mga dokumentong nakakalat sa ibabaw ng hapag na gawa sa plywood. Sa kanyang tabi, ang kanyang ama ay mahimbing na natutulog sa isang manipis na kutsyon. Ang bawat paghilik nito ay tila isang paalala ng bigat ng pasanang kanyang kinuha. Hindi na siya makabalik sa pagtuturo sa ngayon. Ang kanyang isipan ay nilalamon ng isang malalim na pag-aalinlangan. Nang sumunod na araw, nagtungo si Friedela sa bangko. Ang malamig na hangin mula sa aircon ng gusali ay tila humahampas sa kanyang mukha, isang paalala ng mundo ng yaman na tinalikuran niya. Inilabas niya ang kanyang ATM card, ang tanging pag-asa niya upang makapagsimula muli. Ngunit nang i-insert niya ito, ang screen ay nagpakita ng isang mensaheng tila sumampal sa kanyang pagkatao. Account frozen. Dali-dali siyang lumapit sa teller, ang kanyang puso ay tila isang tambol na mabilis ang pagtibok. Ang teller, na may suot na makapal na makeup at tila walang pakialam na tingin, ay malamig na nagsalita. Ma'am, your account is under legal hold. May utang po na nakalink sa name nyo as a co-maker for Salazar Construction's high-interest loans. We received a court order to freeze all your assets. Paliwanag ng teller habang diretsyong nakatingin sa computer. Wait, what? I never signed anything like that. Wala akong alam sa mga loans na yan. Halos magmakaawa ang boses ni Friedela, ngunit ang teller ay nagkibit-balikat lamang. The signature is there, ma'am. If you want to contest it, you need to talk to your lawyers. But for now, you cannot withdraw anything. I'm sorry you have to leave. May iba pa pong nakapila. Lumabas si Friedela sa bangko na tila isang anino. Ang init ng araw sa kalsada ng Manila ay dumidikit sa kanyang balat. Ngunit ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa lamig ng katotohanan. Ginamit siya ni Andika. Ginamit ang kanyang pangalan upang pasanin ang mga utang na hindi naman sa kanya. Ang lahat ng taon ng pagsasama ay hindi lamang pala pagmamaliit, kundi isang planadong pagnanakaw sa kanyang kinabukasan. Habang naglalakad sa gilid ng isang sosyal na mall, biglang tumigil ang mundo ni Friedela. Mula sa isang mamahaling restaurant
lumabas ang isang pamilyar na figura. Si Andika, suot ang isang bagong suit na tila kumikinang sa ilalim ng araw. Kasama niya ang isang babaeng nakasuot ng silk na damit. Ang bawat galaw ay puno ng karangyaan. Nang dumaan sila malapit sa kanya, isang matapang at nakakahilong amoy ng mamahaling floral perfume ang sumalubong kay Frydela. Isang amoy na tila sumisigaw ng yaman at kapangyarihan. Kumpara rito, si Frydela ay amoy detergent at pagod mula sa paglalaba ng sariling damit sa kamay. "Andika!" tawag ni Frydela. Ang kanyang boses ay garalgal, puno ng gigil, na matagal na niyang kinikimkim. Tumigil ang dalawa. Tiningnan siya ni Andika mula ulo hanggang paa. Ang kanyang mga mata ay puno ng mapait na pangungutya. "Oh, look who's here. My ex-wife wandering around like a beggar," sabi ni Andika habang hinahawakan ng baywang ng kanyang kasama. "Frydela, stop making a scene. Nakakahiya. Can't you see I'm busy with my fiancé? She's the daughter of a real businessman, not a fruit vendor." "The loans, Andika. Bakit nakapangalan sa akin ang mga utang mo? Pinirmahan mo ba yon gamit ang pangalan ko?" Tanong ni Frydela. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom ng mahigpit. Humalakhak ang babaeng kasama ni Andika. Isang tunog na tila basag na kristal. "Poor girl. Common sense naman, Frydela. Sa tingin mo ba hahayaan ni Andika na madamay ang sarili niyang assets? That's part of your duty as a wife, right? Ang magsakripisyo. At least you're finally useful for something." Tinalikuran siya ng dalawa. Ang bango ng perfume ay naiwan sa hangin bilang isang mapait na paalala ng kanyang pagkatalo. Naiwan si Frydela na nakatayo sa gitna ng maraming tao. Ang kanyang dignidad ay muling niyurakan sa harap ng publiko. Pag-uwi niya sa kanyang maliit na tirahan, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa sindak. Ang pintong gawa sa kahoy ay punong-puno ng pulang pintura. Ang malansang amoy ng chemical ay sumasakal sa kanyang hininga. Ang mga salitang "magbayad ng utang o mamatay" ay nakasulat ng malaki, tila isang madugong babala. Sa gilid ng pinto, nakita niya ang kanyang mga estudyante na laging pumupunta sa kanya para sa libreng tutorial. Ang mga bata ay nakatayo sa malayo. Ang kanilang mga mata ay puno ng takot habang nakatingin sa pulang pintura at sa mga lalaking nakatayo sa dilim, naghihintay. Napahawak si Frydela sa pader. Ang lamig ng semento ay tila tumatagos sa kanyang mga buto. Hindi na lamang ito tungkol sa kanya. Ang kasamaan ni Andika ay umabot na sa mga taong walang kinalaman. Ang kanyang katahimikan ay tila unti-unting napapalitan ng isang mapanganib na apoy. Ang mga Salazar ay nagdiriwang sa loob ng kanilang toreng garing. Hindi alintana ang dilim na dahan-dahang lumalamon sa kanilang paligid. Sa loob ng marangyang silid-kainan, ang tunog ng mga kubyertos na gawa sa pilak na tumatama sa porselana ay tila isang musika ng tagumpay. Ang liwanag ng dambuhalang chandelier ay nagbibigay ng gintong kislap sa bawat sulok, ngunit ang lamig ng aircon ay tila hindi sapat upang pawiin ang biglaang alinsangan na nanunuot sa balat. Si Doña Veronia ay nakaupo sa kabisera. Ang kanyang mga daliri na punong-puno ng diamante ay dahan-dahang humahawak sa baso ng mamahaling wine. Ang kanyang mukha ay bakas ng isang mapanuring ngiti. Ang uri ng ngiti ng isang taong naniniwalang sila ang Panginoon ng kanilang tadhana. Si Andika. Without that woman and her fruit vendor father, the air in this house is so much cleaner, sabi ni Doña Veronia bago uminom ng alak. Pure class na uli tayo. No more smell of bagoong and cheap detergent. That Frydela was just a dead weight to your career. She should be thankful we even let her stay this long. Utang na loob niya sa atin ang bawat butil ng kanin na kinain niya rito. Tumawa ng mahina si Andika. Bagaman may kaunting kaba sa kanyang mga mata, napilit niyang itinatawa. "You're right, Mom. Gagamitin ko na lang yung name niya para sa mga bad debts ng construction site. At least,
Before she totally vanishes, may pakinabang pa siya. It's business after all. Ngunit sa kalagitnaan ng kanilang paghalakhak, biglang tumigil ang ikot ng electric fan sa kisame. Ang matinis na tunog ng paghinto ng makina ay tila isang babala. Ang bawat lagok ng gintong alak ay tila nagiging mapait na apdo sa dila ni Doña Veronia. Ang lasa ng ubas ay napalitan ng isang kakaibang pait, na tila ba ang alak ay napanis sa loob lamang ng isang saglirit. Bakit ganito ang lasa nito? It's so bitter! Singhal ni Doña Veronia habang ibinababa ang baso ng marahas. And why is it so hot in here? Check the AC, Andika. Bago pa makatayo si Andika, ang matinis na tunog ng kanyang cellphone ay bumasag sa katahimikan. Ang pangalan ng kanyang head accountant ang lumabas sa screen. Sa bawat salitang naririnig niya mula sa kabilang linya, ang kulay ng kanyang muka ay unti-unting naglalaho. Tila ba ang dugo ay mabilis na bumababa patungo sa kanyang mga paa. What do you mean cancelled? The Ayala project is our biggest contract. Hindi nila pwedeng bawiin yan basta-basta. Sigaw ni Andika, ang kanyang boses ay nanginginig na sa galit at takot. And the bank? Anong fund freeze? We have enough collateral. Ang katahimikan sa kabilang linya ay mas nakakabingi kaysa sa anumang sigaw. Ang mga partner na dati ay sumasamba sa mga Salazar ay biglang naging mga anino na hindi maabot. Ang mga proyektong inaasahan ni Andika na mag-aangat sa kanya sa rurok ng kapangyarihan ay tila mga kastilyong buhangin na ginigiba ng isang malakas at hindi nakikitang alon. Samantala, sa isang maliit at madilim na sulok ng kanyang silid, si Friedela ay hindi umiiyak. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa isang lumang notebook. Doon, nakasulat ang bawat petsa, bawat halaga, at bawat dokumentong pinilit sa kanya ni Andika na pirmahan nung sila ay kasal pa. Ang kanyang mga kamay na dati ay nanginginig sa takot, ay ngayon ay matatag na. Hindi niya kailangan ng isang knight in shining armor. Ang kailangan niya ay ang katotohanang matagal niyang itinago para sa kapayapaan ng pamilya. Hindi niyo ako masisira, Andika, dahil simula pa lang wala na kayong iniwan sa akin kundi ang sarili ko. Bulong ni Friedela sa hangin. Kinabukasan, pagpasok ni Andika sa kanyang opisina, ang lahat ng empleyado ay nakatungo. Ang kumpanyang dati ay puno ng yabang ay ngayon ay tila isang punerarya. Sa ibabaw ng kanyang mesa, walang mga bagong kontrata na naghihintay. Sa halip, may isang bagay na nakalagay doon na nagpabagsak sa kanyang tuhod. Isang pirasong mangga, isang hinog na mangga na may bakas pa ng pagkakaipit. Ngunit ang bango nito ay nanunuot sa buong silid. Ang bango ng prutas na hinamak nila sa gabi ng kanilang pagtataksil. Sa ilalim nito ay isang card mula sa Prime Global Finance, ang bangkong biglang bumawi sa lahat ng pautang sa kanya. Ang pirma sa card ay hindi pamilyar, ngunit ang mensaheng nakasulat sa Tagalog ay tila isang hatol ng kamatayan. Ang bawat bungang itinapon mo ay may ugat na kayang magpabagsak ng iyong tahanan. Ang pawis ni Andika ay malamig na tumutulos sa kanyang noo habang nakatitig sa prutas. Ang kapangyarihang inaakala niyang hawak niya ay tila buhangin na unti-unting kumakawala sa kanyang mga daliri. Hindi niya alam kung sino ang kalaban, ngunit nararamdaman niya ang presensya nito sa bawat sulok ng silid. Ang sikat ng hapon ay tumatagos sa mga bintana ng maliit na silid-aralan. Nagbibigay liwanag sa mga alikabok na sumasayaw sa hangin. Ang amoy ng chalk at lumang papel ay laging nagbibigay ng kapayapaan kay Friedela. Ngunit sa araw na ito, ang hanging iyon ay tila naging mapanghiwalat. Mula sa malayo ang tunog ng isang marangyang sasakyan na humihinto sa harap ng gate ng eskwelahan ay bumasag sa katahimikan ng kalsada. Bumaba ang isang babaeng balot ng sutla at yabang, si Doña Veronia. Ang kanyang bawat hakbang sa semento ng paaralan ay tila isang insulto sa payak na buhay ni Friedela. Sa kanyang mukha ay wala na ang dati nitong talas. Pinalitan ito ng isang mapagkunwaring lungkot, isang maskarang gawa sa porselana na tila anumang oras ay mababasag.
Pumasok siya sa silid-aralan. Ang kanyang mahal na pabango ay agad na sumakal sa amoy ng Crayola at pandikit. Fridayla, Hija. Ang boses ni Doña Veronia ay tila pulot na may nakatagong lason. I've been looking for you. Look at this place. It's so humble. Hindi ka dapat narito. Hindi tumigil si Fridayla sa pag-aayos ng kanyang mga gamit. Ang kanyang puso ay matigas na tila bato. Hindi na tinatabla ng matatamis na salita ng babaeng minsang tumapak sa kanyang dangal. Anong kailangan niyo, Doña Veronia? Tapos na ang oras ng klase. Biglang lumuhod ang matandang Salazar, isang eksenang hindi kailanman inakala ni Fridayla na makikita niya. Ang mga luha ay mabilis na dumaloy sa mga pisngi ni Veronia, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling mapanuri. Tila naghihintay ng tamang pagkakataon upang muling kumagat. Please help us. Si Andika, he's in trouble. Ang mga utang na yun, they're ruining him. You're still his wife in the eyes of many. Ikaw lang ang pwedeng sumalo sa responsibilidad na ito. Pagmamakaawa ni Veronia habang hinahawakan ang kamay ni Fridayla. Remember the utang na loob you owe us? Pinatira ka namin sa mansyon, binihisan ka namin. Is it too much to ask for this one favor? Para sa pamilya, Fridayla. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Fridayla. Family? You treated me like a servant, then you threw me out like trash. Ngayong lubog na kayo sa utang, bigla niyo akong naalala. Tumayo si Veronia. Ang kanyang muka ay namula sa galit na pilit niyang itinatago. Sa kanyang pagkilos, ang kanyang mahal na silk scarf ay nalaglag at sumayad sa sahig. Nadungisan ng puting chalk at alikabok ng silid-aralan. Hindi niya ito napansin habang patuloy siyang naglalabas ng mga salitang puno ng gaslighting. You're so ungrateful! Matapos naming bigyan ng dignidad ang pangalan mo. If you don't help us, we will lose everything. Is that what you want? Ang makitang naghihirap ang lalaking minahal mo. Hindi ko na siya mahal. At lalong wala akong utang na loob sa inyo. Malamig na sagot ni Fridayla. Inilabas niya ang isang folder mula sa kanyang bag. I know everything, Doña Veronia. I have the papers. While Andika was forcing me to sign those loan documents, he was busy transferring his personal assets to his mistress. Binubulsa niya ang pera habang ako ang ginagawa niyang panangga sa batas. Nang marinig ni Veronia ang pangalan ng kumpanyang kumuha ng lahat ng kanilang ari-arian, ang Alpha Crest Finance, ay bigla siyang namutla. Ang kanyang mga labi ay nanginig at ang kanyang mga kamay ay napakapit sa mesa ni Fridayla. Ang pangalang yon ay tila isang sumpa na matagal na nilang iniiwasan. How? How did you know about that company? Tanong ni Veronia. Ang kanyang boses ay naging isang pabulong na puno ng sindak. Hindi na mahalaga yon, sagot ni Fridayla. Umalis na kayo rito. Hindi niyo na ako maililigaw sa mga salita niyo. Ngunit bago pa makahakbang si Fridayla, isang nakakatakot na ngiti ang lumitaw sa mga labi ni Doña Veronia. Inilabas niya ang kanyang phone at may pinindot na recording. Isang boses ang narinig. Boses ni Fridayla. Ngunit ang mga salita ay putol-putol at tila inaamin ng isang krimeng hindi niya ginawa. The public will believe this, Fridayla. I edited this recording so well. Either you sign the confession that you stole money from the construction firm, or I will release this and destroy your reputation as a teacher. Pipiliin mo ba ang dangal mo o ang kaligtasan ng ama mong matanda? Ang katahimikan sa silid-aralan ay naging kasing bigat ng isang libingan. Ang bawat tibok ng puso ni Fridayla ay tila isang babala. Ang laso ni Veronia ay mas malalim pa kaysa sa inaasahan niya. Ang bawat hakbang ni Fridayla sa kahabaan ng kalsada ng Maynila ay tila paghatak sa isang mabigat na kadena. Ang balita ng kanyang pagkakasuspinde sa paaralan ay mabilis na kumalat. Isang lason na pumatay sa tanging dangal na pinanghahawakan niya. Ang mga tingin ng kanyang mga kasamahan ay tila mga karayom na tumutusok sa kanyang balat, puno ng pagduda at panghuhusga.
dahil sa kumalat na pekeng recording ni Doña Veronia. Sa gitna ng nakakapagpabagabag na init at usok ng lungsod, ang kanyang isipan ay lumipad patungo sa kanyang ama. Kailangan niya ng kanlungan, kailangan niya ang amoy ng lupa at ang init ng yakap ng matandang nagtiis ng hirap para sa kanya. Ngunit nang makarating siya sa palengke, kung saan madalas magtinda si Don Rafael, ang kanyang pwesto ay walang laman. Ang tanging naiwan doon ay ang mga tuyong dahon at ang amoy ng napanis na prutas. Wala na rito ang itay mo, Hija, sabi ng isang tindera sa tabi. May sumundo sa kanya na itim na sasakyan kagabi. May iniwan siyang papel para sa'yo. Nanginginig ang mga kamay ni Fray Daila nang tanggapin ang maliit na piraso ng papel. Isang address sa Makati. Isang lugar na puno ng matatayog na gusaling gawa sa salamin at bakal, malayo sa maputik na kalsada ng kanilang probinsya. Sumakay siya ng jeep. Ang kanyang pagod na katawan ay tila bumibigay na sa bawat paghinto ng sasakyan. Nang makarating siya sa tapat ng Crest Financial Tower, napatigil si Fray Daila. Ang gusali ay tila isang dambuhalang kristal na nagniningning sa ilalim ng hapon. Malamig at mapagmalaki, ang bawat tao na pumapasok doon ay nakasuot ng mamahaling suit. Ang kanilang mga sapatos ay kasing kintab ng sahig. "Excuse me, ma'am. You can't stay here if you don't have an appointment," sabi ng isang security guard na may mahigpit na mukha. "I'm looking for my father, Don Rafael," sagot ni Fray Daila. Ang kanyang boses ay halos pabulungi. Bago pa man siya maitaboy ng gwardiya, isang lalaking nakasuot ng barong ang lumapit. Ang kanyang bawat galaw ay puno ng awtoridad. Si Attorney Mateo Villanueva. "Miss Fray Daila, we've been waiting for you. Please follow me," sabi ni Mateo sa tonong puno ng respeto. Sumakay sila sa elevator. Ang katahimikan sa loob ay nababasag lamang ng mabilis na pag-akyat ng numero sa screen. Pagbukas ng pinto sa pinakataas na palapag, ang amoy ng sapiro at sapi, danbongsanya, ay agad na sumalubong sa kanya. Ngunit sa gitna ng lahat ng karangyaang iyon, may isang pamilyar na amoy na tila yumakap sa kanyang puso. Ang amoy ng tuyong balat ng dalandan at ang init ng kalyo sa kamay. Pumasok sila sa isang malawak na opisina. Ang dingding ay gawa sa salamin na nagpapakita ng buong ganda at gulo ng Maynila mula sa itaas. Sa gitna ng silid, nakaupo ang isang lalaki sa isang dambuhalang upuan na gawa sa katad. Nakatalikod siya, ngunit ang kanyang tindig ay hindi na ang tindig ng isang matandang magsasakang laging nakayuko. Dahan-dahang humarap ang upuan, nanlaki ang mga mata ni Fray Daila. Ang kanyang ama, si Don Rafael, ay hindi na nakasuot ng lumang polo. Nakasuot siya ng isang dekalidad na suit. Ang kanyang buhok ay maayos na nakasuklay at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa talino at kapangyarihan. "Tay?" Halos hindi makapaniwala si Fray Daila. Anong ibig sabihin nito?" Tumayo ang matanda at lumapit sa kanya. Hinawakan niya ang mga kamay ng anak. Ang mga kamay na puno ng paso at sugat mula sa mansyon ng mga Salazar. Kinuha niya ang isang panyo at dahan-dahang pinunasan ang dumi sa mukha ni Fray Daila. "Patawad, anak. Kung kinailangan kong magkunwari ng matagal," sabi ni Don Rafael. Ang boses ay puno ng pagsisisi, ngunit may kasamang tigas. "Gusto ko lang makita kung sino ang karapat-dapat sa pagmamahal mo. Pero nang makita ko ang bawat patak ng dugo at pawis mo na kinuha nila, sapat na yon. Hindi ko nahahayaang tapakan ka pa ng sinuman." Inilapag ni Don Rafael ang isang folder sa mesa. Sa loob nito ay ang dokumento ng diborsyo na may bakas pa ng mantsa ng sarsang tinapon ni Fray Daila sa altar. Sa tabi nito ay ang mga dokumentong nagpapatunay na ang Alpha Crest Finance, ang kumpanyang sumasakal ngayon sa mga Salazar, ay pag-aari ng kanyang ama. "I am the one who pulled their investments, Fray Daila. I am the one who bought their debts," sabi ni Don Rafael habang pinagmamasdan ang lungsod.
Sa isang kumpas ng kamay ko, magiging abo ang bawat pangarap ni Andika. He took your youth. He took your dignity. Now I will take everything they love. Napaupo si Fridayla sa sofa. Ang kanyang puso ay tila isang ibon na ngayon palang natutong lumipad muli. Nararamdaman niya ang init ng sapatos na daimay na ipinasuot sa kanya ng kanyang ama. Pinalitan ang kanyang lumang tsinelas. Ayoko ng ganti, Tay, bulong ni Fridayla. Gusto ko lang makita nila ang totoo. I want them to see the truth of what they did. The truth is a fire, my daughter, sagot ni Don Rafael habang nakatingin sa malayo. And this fire is just beginning to burn. Ang bawat pahina ng dokumentong nakalatag sa ibabaw ng mesang gawa sa mahogany ay tila mga tuyot na dahon ng isang sumpa na dahan-dahang binubuklat ni Fridayla. Ang lamig ng aircon sa loob ng opisina ni Don Rafael ay tila hindi sapat upang palamigin ang nag-aapoy na katotohanang nakasulat sa bawat linya. Ang amoy ng mamahaling katad at ang bango ng bagong lathalang papel ay lalong nagpatingkad sa kaibahan ng kanyang buhay nitong mga nakaraang taon. Isang buhay na puno ng amoy ng uling at pagtitiis. Sa harap niya, si Attorney Mateo ay seryosong nakatingin sa screen ng kanyang laptop. Inilapit niya ang isang folder na may tatak na Salazar Construction Group. Fridayla, look at this. It's not just about the debts, sabi ni Mateo sa tonong puno ng profesionalismo. Andika has been using your signature to launder money for their illegal subcontractors. Ang mga utang na pilit nilang ipinapasa sa'yo, those were never meant to be paid. Ginawa ka lang nilang fall guy para kung sakaling bumagsak ang kumpanya, ikaw ang makukulong habang sila ay nasa ibang bansa na. Ramdam ni Fridayla ang pag-akyat ng dugo sa kanyang mga pisngi. Hindi ito galit na gustong sumigaw. Ito ay isang malamig na gigil na tila nanunuot sa kanyang mga buto. Naalala niya ang bawat gabi na hinihilutan niya ang mga paa ni Andika. Ang bawat beses na tiniis niya ang mga masasakit na salita ni Doña Veronia para lamang mapanatili ang kapayapaan. Ang lahat ng iyon ay bahagi pala ng isang masamang plano. Tay! Tawag ni Fridayla kay Don Rafael. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Kailan niyo pa alam ang lahat ng ito? Huminga ng malalim ang matanda habang hawak ang isang bolpeng ginto. Simula nang makita ko ang bawat pasa sa braso mo na pilit mong itinatago sa tuwing bibisita ako sa inyo. I knew they were monsters, Fridayla. But I waited for you to see it for yourself. Wealth can hide a lot of sins, but it cannot hide a rotten soul. Tumayo si Don Rafael at lumapit sa malaking bintana. Ang sikat ng araw ay tumatama sa kanyang suit, nagbibigay ng isang aura ng hindi matitinag na kapangyarihan. The bank already issued the foreclosure notice. Tomorrow, their office will be empty. By next week, the mansion will be gone. I can make them beg in the streets by tonight if you want. Tiningnan ni Fridayla ang kanyang sariling mga kamay. Ang mga paso mula sa mainit na mantika ay tila mga medalya ng kanyang katangahan noong una. Ngunit ngayon, ang mga ito ay nagsisilbing mitya ng kanyang pagbangon. No, Tay. Don't destroy them yet with money, sabi ni Fridayla. Ang bawat salita niya ay tila isang hatol. I don't want them to just be poor. I want the truth to be seen. Gusto kong makita ng buong mundo kung gaano kadumi ang mga kamay na akala nila ay malinis. I want them to feel the hiya that they forced me to swallow every single day. Ngumiti si Attorney Mateo. If that's what you want, we have the perfect stage. Andika is planning a press conference tomorrow to clear his name. He's going to blame everything on you publicly. It's a desperate move to save his remaining stocks. Then we'll give him the spotlight he wants, sagot ni Fridayla. Nang hapong iyon, habang pauwi si Fridayla sa kanyang maliit na apartment, nakita niya sa balita ang mukha ni Andika. Suot ang isang suit na tila walang bahid ng dumi.
Buong yabang siyang nagsalita sa harap ng mga kamera. My ex-wife, Freydela, is a thief. She manipulated our funds while I was busy building this nation's infrastructure. Sabi ni Andika sa TV, ang kanyang boses ay puno ng pekeng lungkot. I loved her, but she betrayed the Salazar name. Tomorrow, I will present all the evidence. Pinatay ni Freydela ang TV. Ang katahimikan sa loob ng kanyang maliit na silid ay tila naging isang matalim na sandata. Hindi siya natatakot. Sa halip, nararamdaman niya ang isang uri ng kalayaan na matagal nang ipinagkait sa kanya. Enjoy your last night of lies, Andika. Bulong niya sa dilim. Ang amoy ng basang lupa mula sa labas ay tila nagbabadya ng isang malakas na bagyo. Isang bagyong hindi gawa sa ulan at hangin, kundi gawa sa mga katotohanang matagal nang ibinaon at ngayon ay handa nang bumangon upang maningil. Ang gabi sa loob ng opisina ni Attorney Mateo ay tila isang malawak na karagatan ng katahimikan kung saan ang tanging maririnig ay ang mahinang pag-ugong ng aircon at ang marahang paglipat ng mga pahina ng dokumento. Ang amoy ng matapang na kape at tinta ay humahalo sa lamig ng gabi. Isang timpla na nagbibigay ng kakaibang talas sa isipan ni Freydela. Hindi na siya ang babaeng laging nakayuko sa harap ng hapagkainan ng mga Salazar. Ang bawat salita sa mga folder na hawak niya ay tila mga buto ng katotohanang matagal nang ibinaon at ngayon ay handa nang tumubo. Freydela, look at these signatures, sabi ni Mateo habang itinuturo ang mga dokumento sa ilalim ng liwanag ng isang desk lamp. Andika thought he was being clever, but he didn't realize that the ink he used on these forged papers has a different chemical composition than the one you usually use for your school reports. Every lie leaves a trace, and this is the smoking gun that will bury him. Tumango si Freydela. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng malamig na liwanag. He always told me I was too slow to understand business, Mateo. He used my trust as his greatest weapon, but he forgot that a teacher knows how to spot a mistake, no matter how small it is. Sa gitna ng kanilang paghahanda, isang matandang babae ang pumasok sa silid. Siya si Mrs. Remedios, ang dating head accountant ng Salazar Construction na tinanggal ni Andika nang walang abiso at hinaras matapos nitong tumangging manipulahin ang mga libro. Ang amoy ng murang pulbos at pagod ay bakas sa kanyang hitsura, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng pait. Ma'am Freydela, I was so scared to speak up before. Bulong ni Mrs. Remedios. Ang boses ay nanginginig sa takot at gigil. Andika threatened to hurt my family if I told anyone about the ghost projects. He treated us like dirt, lower than the gravel we used for his buildings. But when I heard you were fighting back, I knew I had to come. Hindi pwedeng sila lang ang laging panalo. Hinawakan ni Freydela ang kamay ng matanda. Ang kalyo sa mga daliri ni Mrs. Remedios ay tila isang salamin ng sariling paghihirap ni Freydela. Don't worry, Nanay Remedios. You're not alone anymore. This is not just my fight. This is for everyone he stepped on to get to the top. Nang makaalis si Mrs. Remedios, humarap si Freydela sa isang malaking salamin sa dingding. Tiningnan niya ang kanyang mahabang buhok. Ang buhok na laging gustong makita ni Andika dahil ito ay simbolo ng kanyang pagiging masunurin at tradisyonal na asawa. Ang bawat hibla nito ay tila nagpapaalala sa kanya ng mga gabing iniiyakan niya ang kanyang kapalaran habang sinusuklay ito sa harap ng vanity mirror sa mansyon. Kinuha ni Freydela ang isang matalim na gunting mula sa mesa. Ang lamig ng bakal nito ay dumampi sa kanyang leeg, isang sensasyong nagpataas ng kanyang balahibo. Walang pag-aalinlangan, narinig ang marahas na paggupit ng bakal sa bawat hibla ng buhok. Ang mahahabang strands ay nahulog sa sahig, tila mga itim na anino ng nakaraan na tuluyan na niyang pinuputol. Ngayon, ang kanyang buhok ay maikli na at matapang. Inilalantad ang kanyang leeg
at ang kanyang mukha na puno ng determinasyon. The submissive wife is dead, Mateo. The woman Andika created is gone. Isang biglang tunog ng notification sa kanyang phone ang bumasag sa sandali. Isang message mula sa isang hindi kilalang number, ngunit alam ni Fridayla kung kanino ito galing. I heard you're planning something with a cheap lawyer, Fridayla. Don't waste your time. In this world, money talks and losers like you just rot in silence. See you at the press conference. Sisiguraduhin kong bukas, wala ka ng mukhang maihaharap sa mundo. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Fridayla. Hindi siya natakot. Sa halip, naramdaman niya ang isang uri ng kagalakan, ang kagalakan ng isang mangangaso, na alam na ang kanyang huli ay dahan-dahang lumalapit sa bitag. He thinks he's untouchable. Bulong ni Fridayla habang nakatingin sa kanyang bagong anyo sa salamin. But tomorrow, the world will hear the voice of the person he tried so hard to silence. Ang dilim ng gabi sa labas ay tila nagiging mas malalim, ngunit sa loob ng silid na yon, ang liwanag ng katotohanan ay mas maliwanag pa kaysa sa anumang araw. Ang mga pader ng mansyong Salazar, na dati ay nagniningning sa ilalim ng gintong liwanag ng mga dambuhalang chandelier, ay tila unti-unti nang nilalamon ng anino ng kawalan. Ang hanging dati ay puno ng halimuyak ng mga sariwang bulaklak at mamahaling pabango, ay napalitan ng malansang amoy ng alikabok at ang maasim na amoy ng malamig na pawis ni Andika. Sa loob ng kanyang opisina, ang bawat piraso ng muebles na gawa sa inukit na kahoy ay tila naging mga piping saksi sa kanyang unti-unting paghina. What do you mean you're leaving, Vanessa? In the middle of all this? Ang boses ni Andika ay garalgal, puno ng desperasyon, habang nakatingin sa babaeng dati, ay itinuturing niyang simbolo ng kanyang tagumpay. Si Vanessa, ang babaeng negosyante na ipinalit niya kay Fridayla, ay abala sa pag-aayos ng kanyang mamahaling Hermes bag. Ang kanyang mukha ay kasing lamig ng marmol, walang bakas ng kahit kaunting malasakit sa lalaking kasama niya. Let's be realistic, Andika. I'm a businesswoman, hindi ako isang charity case. Malamig na sagot ni Vanessa. Ang kumpanya mo ay parang isang lumulubog na barko. I already pulled out my investments before the bank could freeze them. Hindi ko hahayaang madamay ang pangalan ko sa dumi ng mga Salazar. You're a loser now, Andika, and I don't date losers. Walang imik na pinanood ni Andika ang pagtalikod ni Vanessa. Ang tunog ng mga takong ng sapatos nito na humahampas sa sahig ay tila mga huling tibok ng puso ng kanyang karera. Walang pasabog, walang sigaw. Ang katahimikan ng pag-alis nito ay mas masakit pa kaysa sa isang sampal. Samantala, sa malawak na sala, si Doña Veronia ay nakahandusay sa isang sofa. Ang kanyang mga kamay ay nakahawak sa kanyang dibdib. Ang kanyang paghinga ay tila kapos, isang eksenang madalas niyang gamitin upang makuha ang atensyon at awa ng mga tao. Ngunit sa pagkakataong ito, walang kasambahay na tumatakbo upang bigyan siya ng gamot. Ang mansyon ay tila naging isang libingan. Andika, tawagin mo ang doktor. I can't breathe. Sigaw ni Veronia. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot na baka tuluyan na siyang iwan ng lahat. Ngunit ang pinto ng mansyon ay biglang bumukas nang walang paalam. Hindi doktor ang pumasok, kundi mga lalaking nakasuot ng barong at may hawak na mga dokumentong may tatak ng gobyerno at bangko. Ang amoy ng lumang papel at selyo ng batas ay tila isang lason na pumasok sa silid. Mrs. Salazar, we are from the sheriff's office. We have an order to vacate this property immediately, sabi ng isang lalaki sa tonong walang emosyon. Ang lahat ng ari-arian sa loob ng bahay na ito ay kumpiskado na ng bangko bilang pambayad sa inyong mga utang. Biglang tumayo si Veronia. Nakalimutan ang kanyang heart attack. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa galit at hiya. You can't do this. Do you know who we are? This is the Salazar residence. Hindi na po, ma'am, sagot ng opisyal habang idinidikit ang isang malaking dilaw na sticker sa antigong pinto. Isang sticker na nagsasaad ng pagsamsam sa ari-arian. Nang gabing iyon,
ang mag-ina ay napilitang lumabas ng mansyon. Ang lamig ng sipayo ay tila nanunuot sa kanilang mga buto habang nakatayo sa labas ng gate, bitbit ang iilang piraso ng damit na pinayagan silang dalhin. Ang mga kapitbahay na dati ay yumuyukod sa kanila ay ngayon ay nakadungaw sa kanilang mga bintana. Ang kanilang mga bulong ay tila mga huni ng mga insekto sa dilim, puno ng panghuhusga at libak. Napilitan silang manuluyan sa isang maliit na beranda ng isang kamag-anak na dati ay kinukutya ni Veronia dahil sa kahirapan nito. Ang sofa na tinutulugan ni Veronia ay gawa sa matigas at gasgas na tela, malayo sa lambot ng kanyang kama sa mansyon. Ang amoy ng kanal at usok mula sa kalsada ay sumasakal sa kanyang ilong at ang bawat kagat ng lamok sa kanyang balat ay tila isang paalala ng kanyang pagbagsak. Nagugutom si Veronia. Tiningnan niya ang isang plastik na bag na naglalaman ng isang pirasong pandesal na matigas na at malamig. Ang tinapay na dati ay hindi niya tinitingnan, ay ngayon ay tila isang hiyas na kailangan niyang pagtiyagaan. Andika, kailangan nating gumawa ng paraan. Bulong ni Veronia. Ang kanyang boses ay puno ng pait. Bukas, sa press conference, kailangang maniwala ang lahat na si Friday ang may gawa nito. She's the only one we can step on to get back up. Tumingin si Andika sa madilim na kalsada. Ang kanyang mga mata ay wala ng ningning. Tanging ang dilim ng puot ang natitira. Don't worry, Mom. I'll make sure she pays for this. Sisiguraduhin kong bukas, kahit ang lupa ay mahihiyang tumanggap sa kanya. Hindi nila alam. Sa kabilang panig ng lungsod, si Friday ay nakatayo sa harap ng isang bintana. Tinitingnan ang parehong buwan. Ang kanyang maikling buhok ay sumasabay sa ihip ng hangin. At sa kanyang mga kamay ay hawak niya ang isang maliit na usbong ng halaman. Isang simbolo ng buhay na handa ng lumago mula sa abo ng kanilang kasamaan. Ang bulwagan ng Hall of Justice ay tila isang nagbabagang pugon sa ilalim ng matitinding ilaw ng mga kamera at ang siksikan ng mga taong nagnanais masaksihan ang huling kabanata ng iskandalong yumanig sa lipunan. Ang amoy ng lumang kahoy na hinaluan ng amoy ng floor wax at ang init ng maraming hininga ay bumubuo sa isang nakakasakal na atmosfera. Sa gitna ng lahat, nakaupo si Andika. Suot ang kanyang pinakamahal na suit na tila isang baluti laban sa katotohanan. Ang kanyang mukha ay puno ng kolorete upang itago ang puyat at takot. Ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling mapanganib. Ladies and gentlemen of the press, and honorable judge, simula ni Andika, ang kanyang boses ay puno ng pekeng awtoridad. Ang babaeng minahal ko, si Fridayla, ay hindi lamang kumuha ng pera mula sa kumpanya. She orchestrated everything to destroy the Salazar name. Narito ang lahat ng ebidensya ng kanyang pagnanakaw. Inilabas ni Andika ang mga pekeng dokumento. Ang kanyang kamay ay bahagyang nanginginig, ngunit pilit niyang itinatago sa ilalim ng mesa. Ang mga flash ng kamera ay tila mga kidlat na tumatama sa kanyang mukha. Nagbibigay sa kanya ng huwad na pakiramdam ng kapangyarihan. Ngunit sa gitna ng kanyang pagsasalita, ang dambuhalang pinto ng bulwagan ay bumukas. Ang tunog ng mabigat na kahoy na humahampas sa pader ay tila isang hudyat ng pagdating ng bagyo. Pumasok si Fridayla, kasama si attorney, Mateo at ang kanyang ama, si Don Rafael. Hindi na siya ang babaeng nakayuko. Ang kanyang maikling buhok ay nagbibigay diin sa kanyang matalas na panga at sa kanyang mga matang wala ng bakas ng takot. Suot niya ang isang simpleng puting blusa, ngunit ang kanyang tindig ay mas marangal pa kaysa sa sino mang reyna. Ang bawat hakbang niya sa gitna ng pasilyo ay tila isang pagbawi sa bawat piraso ng kanyang dangal na ninakaw ng mga Salazar. You're late, Fridayla. Pangungutya ni Andika, bagaman ang kanyang boses ay tila umurong nang makita ang anyo ng dating asawa. Handa ka na bang aminin ang mga kasalanan mo?
Hindi sumagot si Fridela. Sa halip, tumayo si Attorney Mateo at inilapag ang isang itim na folder sa harap ng huwes. Ang amoy ng bagong tinta ay tila isang sariwang hangin sa loob ng maduming silid. Your Honor, hindi po si Miss Fridela ang kailangang magpaliwanag ngayon, wika ni Mateo sa tonong kasing talim ng labaha. Nais po naming ipakilala ang aming pangunahing saksi, si Dr. Arnaldo, ang nangungunang handwriting expert sa bansa, kasama ang digital forensic evidence mula sa mismong computer ni Mr. Salazar. Isang dambuhalang screen ang bumukas sa dingding. Doon, ipinakita ang bawat dokumentong ginamit ni Andika laban kay Fridela. Sa ilalim ng microlens, ang bawat kurba ng panulat ay tila isang mapagkanulong bakas. The ink used in these signatures is a pigment-based ink from a specific pen owned by Mr. Andika Salazar, paliwanag ng eksperto. But more importantly, mayroon kaming video footage mula sa isang hidden security camera sa dating opisina ni Mr. Salazar. Ang video ay nagsimulang gumanap. Doon, malinaw na nakita si Andika kasama si Vanessa habang masayang pinagtatawanan ang pagkopya sa pirma ni Fridela sa mga loan documents. Ang bawat tawa nila sa screen ay tila isang sampal sa bawat taong nakikinig. Ang boses ni Andika sa video ay kasing linaw ng kristal. Once she signs this, or rather once I sign this for her, she's our golden ticket to get out of debt. Let the poor teacher rot in jail. Ang katahimikan sa loob ng bulwagan ay naging kasing bigat ng isang libingan. Ang bawat mata ay nakatitig ngayon kay Andika. Ang kanyang mukha ay biglang namutla. Tila ba ang lahat ng dugo sa kanyang katawan ay tuluyan ng pumatak sa sahig. Isang malamig na pawis ang gumuhit sa kanyang noo. Dahan-dahang binubura ang kanyang makeup at inilalantad ang anyo ng isang lalaking duwag. At huli na sa akto. It's a lie. Fake yan, computer-generated. Sigaw ni Andika. Ang kanyang boses ay naging isang matinis na tili ng desperasyon. Ngunit huli na ang lahat. Ang huwes ay kinuha ang kanyang gavel. Ang tunog ng kahoy na humampas sa mesa ay tila isang hatol ng tadhana na nagpatigil sa lahat ng ingay sa mundo. Mr. Andika Salazar, base sa mga ebidensyang ito, ang korte ay naglalabas ng warrant of arrest para sa mga kasong falsification of documents, money laundering, at grave slander. Deklarasyon ng huwes. 2 pulis ang lumapit kay Andika. Ang tunog ng bakal na kong, so 8 na sumasara sa kanyang mga pulso, ay tila isang huling hininga ng kanyang kalayaan. Ang lamig ng bakal ay dumikit sa kanyang balat. Isang sensasyong kailanman ay hindi niya naisip na mararamdaman. Bago siya ilabas ng mga pulis, huminto sila sa tapat ni Fridela. Tiningnan ni Andika ang kanyang dating asawa. Ang kanyang mga mata ay puno ng pakiusap. Nagbabaka sakaling makakita ng kahit kaunting awa. Ngunit sa mga mata ni Fridela, wala siyang nakita. Walang galit, walang puot. Tanging isang malawak na katahimikan na tila nagsasabing hindi na siya bahagi ng kanyang mundo. Fridela, please. Bulong ni Andika, ang kanyang boses ay tila isang tuyot na dahon na tinangay ng hangin. Ngunit tumalikod si Fridela. Ang bawat hakbang niya palabas ng bulwagan ay puno ng liwanag. Nararamdaman niya ang init ng kamay ng kanyang ama sa kanyang balikat at ang sariwang hangin ng gabi na naghihintay sa labas. Ang gabi ng kanyang paghihirap ay tuluyan ng natapos at ang bukang liwayway ng kanyang bagong buhay ay nagsisimula na ring sumikat. Ang malamig na kagat ng bakal sa kanyang mga pulso ay tila isang malupit na paalala sa katapusan ng lahat ng kanyang kasinungalingan. Sa bawat pagpihit ng mga pulis kay Andika, ang matalim na tunog ng pagsasara ng kong sa 8 ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Mas malakas pa kaysa sa anumang sigaw ng katarungan. Ang bakal na yon ay dati-rati ay kasing kintab ng kanyang mamahaling Patek Philippe. Ngunit ngayon, ito ay nagiiwan ng mapulang marka sa kanyang balat. Isang tatak ng isang kriminal
na dati ay itinuturing na prinsipe ng lipunan. Sa labas ng Hall of Justice, ang gabi ay binubulabog ng walang katapusang pagsabog ng mga flash ng kamera. Ang bawat liwanag na tumatama sa mukha ni Andika ay tila isang karayom na tumutusok sa kanyang hiya. Ang mga reporter na dati ay sumasamba sa kanyang bawat salita ay ngayon ay nag-uunahan upang makuha ang pinakapangit na anggulo ng kanyang pagbagsak. Ang amoy ng usok ng mga sasakyan at ang malansang halumigmig ng gabi ay humahalo sa amoy ng malamig na pawis ni Andika, isang amoy na malayo sa bango ng tagumpay na dati niyang nilalanghap. Hindi niyo pwedeng gawin sa akin ito. I'm a Salazar. This is just a misunderstanding. Ang sigaw ni Andika ay naging isang matinis at desperadong tili. Ngunit ang bawat salita niya ay tila nilalamon lamang ng ingay ng lungsod. Walang sino man sa kanyang mga dating kaibigan ang lumapit. Ang bawat isa sa kanila ay tila naging mga estatwang bato, nakatingin sa malayo, umiiwas na madikitan ng dumi ng kanyang pagbagsak. Sa isang sulok, si Doña Veronia ay nagwawala. Ang kanyang maayos na pagkakaayos na buhok ay ngayon ay tila isang pugad ng ibon. Ang kanyang mamahaling perlas ay nalaglag at gumulong sa maduming semento, ngunit wala na siyang pakialam. Tulong! Mateo, please! Stop them! We are family, di ba? Utang na loob, help my son. Ang boses ni Veronia ay garalgal, puno ng gigil at takot. Sinubukan niyang hawakan ang braso ng isang dating kasosyo sa negosyo, ngunit marahas siyang itinaboy nito. Ang tingin na ibinigay sa kanya ay puno ng pandidiri, tila ba siya ay isang basahang puno ng putik. Sa gitna ng kaguluhan, nakatayo si Friedela sa itaas ng hagdanan ng korte. Ang liwanag ng buwan ay tumatama sa kanyang maikling buhok, nagbibigay sa kanya ng isang anyo ng kapayapaang hindi matitinag. Tinitingnan niya ang kanyang asawang kinakaladkad patungo sa sasakyan ng pulis. Walang luha sa kanyang mga mata. Walang ngiti ng tagumpay sa kanyang mga labi. Ang tanging nararamdaman niya ay isang malalim at malamig na kawalan ng pakialam. Huminto ang mga pulis sa tapat niya. Napatingin si Andika kay Friedela. Ang kanyang mga mata ay nanunuyo. Naghahanap ng kahit katiting na anino ng babaeng dati ay handang mamatay para sa kanya. Friedela, please tell them. Sabihin mo sa kanilang mahal mo ako. You can't let them take me. Bulong ni Andika, ang kanyang boses ay tila isang tuyot na dahon na tinatapak-tapakan sa kalsada. Huminga ng malalim si Friedela. Ang bango ng sariwang hangin pagkatapos ng ulan ay nanunuot sa kanyang ilong. Nililinis ang bawat bakas ng laso ng mga Salazar. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Andika. Doon, wala siyang nakita, kundi ang isang maliit na lalaking natatakot. Mawalan ng yaman, hindi natatakot mawalan ng pag-ibig. The Friedela you knew died. The moment you let your mother throw those mangoes on the floor, Andika. Malamig na wika ni Friedela. You didn't just lose your money today. You lost the only person who truly saw you as more than just a bank account. Have a safe trip to your new home. Sa isang marahas na pagtulak, ipinasok si Andika sa loob ng mobile jail. Ang tunog ng pagsasara ng pinto ng sasakyan ay tila isang dambuhalang bantas na nagtatapos sa mahabang pangungusap ng kanyang paghihirap. Ang sasakyan ay dahan-dahang umalis. Ang sirena nito ay tila isang malungkot na awit ng pamamaalam. Naiwan si Doña Veronia sa kalsada, nakaluhod sa putik, yakap ang kanyang sarili habang ang ulan ay muling nagsimulang pumatak. Ang kanyang mga luha ay humahalo sa dumi ng kalsada at ang bawat hikbi niya ay tila isang paalala na sa mundong ito, ang utang na loob ay hindi kailanman magiging sapat na pambayad sa isang kaluluwang nabulok na sa kasakiman. Tinalikuran sila ni Friedela. Habang naglalakad siya palayo, nararamdaman niya ang bawat hakbang ng kanyang sapatos sa semento. Matatag, malaya, at punong-puno ng pag-asa. Ang kabanata ng mga Salazar ay tuluyan ng isinara.
At sa kanyang harapan, ang isang bagong mundo ay naghihintay na mabigyan ng kulay. Ang bawat sulok ng mansyong Salazar na dati ay puno ng buhay at kasing kintab ng bagoong ginto ay isa na ngayong madilim at malungkot na guho ng nakaraan. Ang dambuhalang gate na bakal ay nakasara na. Tanging ang malaking dilaw na karatula ng bangko ang nakadikit doon. Isang selyo ng kahihiyan na hindi na mabubura ng anumang sabon. Ang hanging umiihip mula sa loob ng bakuran ay amoy alikabok at mga tuyong dahon, isang amoy ng pagkalimot na dahan-dahang bumabalot sa bawat alaala ni Fray Dela sa lugar na ito. Naglalakad si Fray Dela sa bangketa. Suot ang kanyang simpleng tsinelas na dati ay kinukutya ng mga Salazar. Ang lamig ng semento sa ilalim ng kanyang mga paa ay tila isang matatag na pundasyon ng kanyang bagong simula. Huminto siya sandali nang makita ang isang tumpok ng mga gamit na nakatambak sa gilid ng kalsada. Mga lumang silya, basag na plorera, at mga kahon ng mga gamit na hindi na pinayagang ipasok sa loob. Sa gitna ng mga basurang yon, nakita niya ang isang figura. Si Doña Veronia. Ang kanyang dating marangyang sutla ay punong-puno na ng dumi at mantsa ng grasa. Ang kanyang mga kuko na dati ay laging maayos ang pagkaka-cuticle ay ngayon ay may mga itim na dumi mula sa paghalukay sa mga basura. Ang amoy ng kanyang mamahaling pabango ay tuluyan na ring naglaho, pinalitan ng amoy ng maasim na pawis at ang bahid ng kanal sa kalsada. Fray Dela, is that you? Ang boses ni Veronia ay tila isang gasgas na plaka, puno ng gulat at isang uri ng pag-asa na nakakasulasok. Tumigil si Fray Dela, ngunit hindi siya lumapit. Tiningnan niya ang matandang babaeng dati ay itinuturing siyang isang alipin. Ang bawat linyang nakaukit sa mukha ni Veronia ay tila isang mapa ng kanyang sariling kasamaan. Isha, please, look at me. Look at what they did to us. Bulong ni Veronia habang pilit na tumatayo mula sa kanyang pagkakaupo sa isang lumang kahon. You still have that kind heart, right? Hindi mo ako pwedeng iwan dito ng ganito. Remember the utang na loob you owe this family? We gave you a roof when you had nothing. We made you a Salazar. Isang malamig na hangin ang umihip, nagdadala ng amoy ng paparating na ulan. Tumingin si Fray Dela sa mga kamay ni Veronia na nanginginig habang pilit na humahawak sa kanyang laylayan. Ang bubong na ibinigay niyo ay punong-puno ng butas ng panlalait, Doña Veronia. Matapang na sagot ni Fray Dela sa wikang Taglish. You didn't make me a Salazar. You tried to make me a ghost. At ang utang na loob na sinasabi niyo? I already paid that with every drop of sweat and every burn on my hands while I was serving you like a dog. But Andika, he's suffering in jail. Kailangan niya ng pampiyansa. Just a small amount, Fray Dela. Para sa pamilya. Pagsusumamo ni Veronia, ang kanyang mga mata ay nanunuyo. Naghihintay ng awa. Kinuha ni Fray Dela ang kanyang pitaka. Inilabas niya ang isang piraso ng barya. Isang maliit na barya na dati ay hindi man lang titingnan ni Veronia. Ang tunog ng metal na dumampi sa kanyang mga daliri ay tila isang huling hininga ng kanilang ugnayan. Hindi niya ito iniabot ng maayos. Hinayaan niya itong mahulog mula sa kanyang kamay. Ang barya ay dahan-dahang lumipad sa hangin bago ito bumagsak sa isang maliit na bungnok dong sa tabi ng paa ni Veronia. Ang tubig na may halong putik ay tumalsik sa sapatos ng matanda. Ayan, that's for your bread today? Sabi ni Fray Dela. Ang boses ay kasing lamig ng ulan. Consider our debt fully settled. Hindi dahil sa kailangan mo ito, kundi dahil ayaw ko nang may bitbit na kahit anong alaala nyo sa puso ko. You are no longer my family. You are just a stranger I happen to know in a very bad dream. Yumukod si Veronia. Ang kanyang dangal ay tuluyan ng nadurog habang pilit niyang inaabot ang barya sa ilalim ng maduming tubig. Ang bawat galaw niya ay puno ng hiya, lalo na nang mapansin niyang maraming tao sa paligid ang nanonood at bumubulong.
Ang dating reyna ng mga Salazar ay ngayon ay namumulot na lamang ng barya sa putikan. Tinalikuran siya ni Fridaila. Sa bawat hakbang niya palayo, nararamdaman niya ang unti-unting paggaan ng kanyang balikat. Ang bawat piraso ng alikabok mula sa mansyon ay tila nahuhulog na sa kanyang damit. Hindi na siya lilingon pa. Ang tanging nakikita niya ngayon ay ang malawak na kalsada na puno ng posibilidad. Malayo sa lason at dumi ng kahapon, ang ulan ay nagsimulang pumatak ng malakas, hinuhugasan ng barya sa kamay ni Beronia. Ngunit hindi kailanman mahuhugasan ang mantsa ng kanyang budhi. Sa gitna ng dilim at lamig, naiwan ang anino ng isang pamilyang nabulok sa sarili nilang kasakiman, habang si Fridaila ay patuloy na naglalakad patungo sa kanyang sariling liwanag. Ang bawat pag-aspas ng hangin sa bakuran ng paaralan ng pag-asa ay tila isang malambot na haplos ng tadhana. Nagdadala ng halimuyak ng mga bulaklak ng manga na dahan-dahang namumukadkad sa ilalim ng gintong sikat ng hapon. Ang amoy ng bagong lathalang mga libro at ang sariwang amoy ng damo pagkatapos ng dilig ay humahalo sa masayang hiyawan ng mga bata, isang himig ng buhay na matagal nang ipinagkait sa puso ni Fridaila. Dito, sa gitna ng payak ngunit malinis na silid-aralan, ang bawat sulok ay hindi na amoy lason ng kasakiman, kundi amoy ng pagsisimula at paghilom. Nakatayo si Fridaila sa ilalim ng puno ng manga. Ang kanyang maikling buhok ay bahagyang hinahangin. Ang kanyang balat ay hindi na maputla at tiwala. Ito ay nagniningning sa ilalim ng araw. Taglay ang kulay ng isang babaeng muling nahanap ang kanyang sarili. Wala na ang mga paso sa kanyang kamay. Tanging ang malalambot na daliri na may hawak na tisa at kwaderno ang natitira. Sa malayo, nakaupo si Don Rafael sa isang bangkong kahoy. Masayang ginagayat ang mga hinog na mangga para sa merienda ng mga bata. Ang kanyang suit ay pinalitan na ng isang preskong polo shirt at ang kanyang mga mata ay punong-puno ng kapayapaan habang pinapanood ang kanyang anak. Teacher Fridaila, look, I drew a flower for you. Isang maliit na batang babae ang lumapit, hila-hila ang laylayan ng kanyang blusa. Ngumiti si Fridaila, isang nangiting hindi lamang sa labi, kundi umaabot hanggang sa kanyang mga mata. It's beautiful, anak, just like the sunshine today. Sige na, join your friends there for snacks. Lolo Rafael has some sweet mangoes for everyone. Sa labas ng mataas na bakod na bakal, isang lalaki ang nakatayo sa anino ng kalsada. Si Andika. Ang kanyang suot na polo ay kupas na at may mga mantsa ng alikabok, malayo sa mga mamahaling tela na dati niyang ipinagmamalaki. Ang kanyang mukha ay tila isang tuyot na lupa, punong-puno ng mga linyang dala ng hirap sa loob ng kulungan at ang gutom ng isang taong nawalan ng lahat. Ang amoy ng mga hinog na mangga mula sa loob ng paaralan ay humahampas sa kanyang ilong. Isang amoy na tila isang matalim na kutsilyong humihiwa sa kanyang sikmura at kaluluwa. Naalala niya ang gabi ng giyera sa mansyon. Ang gabing itinapon nila ang mga manggang iyon sa putikan. Ngayon, ang bawat piraso ng prutas na yon ay tila isang kayamanang hindi niya na kailanman mahahawakan. Ipinatong ni Andika ang kanyang maruming kamay sa malamig na rehas ng bakod. Ang gasgas na bakal ay dumidikit sa kanyang balat, isang paalala ng pader na namamagitan sa kanya at sa mundong dati ay pag-aari niya. Tinitingnan niya si Fridaila mula sa malayo. Nakita niya ang tawa nito, ang gaan ng bawat galaw nito, at ang pagmamahal na ibinibigay nito sa mga batang hindi naman nito kadugo. She looked so happy, so free, bulong ni Andika sa kanyang sarili. Ang boses ay tila isang tuyot na bulong na agad nilamon ng ingay ng kalsada. Sana hindi ko na lang itinapon ang lahat. Sana nakinig ako sa puso ko, hindi sa yabang ko. Sinubukan ni Andika na tawagin ang pangalan ni Fridaila. Ngunit ang kanyang lalamunan ay tila punong-puno ng tuyong buhangin. Alam niya na sa oras na lumingon si Fridaila, hindi puot ang makikita niya.
kundi ang mas masakit na katotohanan na siya ay isa na lamang anino ng nakaraan na wala ng puwang sa kasalukuyan ng babaeng ito. Tumingin si Frydayla sa direksyon ng gate. Tila naramdaman ang isang matang nakatitig sa kanya. Ngunit sa halip na lumapit, itinuon niya muli ang kanyang pansin sa sikat ng araw at sa mga batang nagkakagulo sa paligid ni Don Rafael. Ang kanyang katahimikan ay ang kanyang pinakamalakas na pahayag. Hindi na siya nasasaktan. Hindi na siya galit. Siya ay tuluyan ng malaya. "Life is short, isn't it, Tay?" Sabi ni Frydayla habang lumalapit sa kanyang ama, hindi na tinitingnan ang anino sa labas ng bakod. "Yes, anak, but it's also beautiful when you finally learn how to plant your own seeds of happiness," sagot ni Don Rafael habang iniabot sa kanya ang isang hiwa ng mangga. Kinagat ni Frydayla ang prutas. Ang tamis nito ay sumabog sa kanyang bibig. Isang tamis na walang halong pait ng kahapon. Ang hangin ay muling umihip, tinatangay ang mga tuyong dahon palayo sa bakuran, kasabay ng pagtalikod ni Andika sa gate. Dahan-dahan siyang naglakad palayo. Ang kanyang bawat hakbang ay tila isang mabigat na pasanin ng pagsisisi na dadalhin niya hanggang sa kanyang huling hininga. Ang araw ay dahan-dahang lumulubog, nag-iiwan ng kulay ube at ginto sa langit ng Maynila. Sa loob ng paaralan ng Pag-asa, ang liwanag ay hindi nawawala. Dahil ang tunay na ganti ay hindi ang pagbagsak ng kaaway, kundi ang pagbangon mo ng mas matatag, mas masaya, at mas puno ng pag-ibig kaysa noong bago kanila sinubukang sirain. Ang kwento ng mga Salazar ay tapos na, ngunit ang kwento ni Frydayla, ito ay nagsisimula pa lamang sa ilalim ng bango ng mga bulaklak ng mangga at sa init ng pag-asang kailanman ay hindi na mananakaw ng sinuman.